naman sabihing Happy New Year. Dahil nakikita ko naman po ay masaya na po kayo ngayon. Yung iba siguro, pinaghahandaan nyo para mamaya, 6 o'clock. Sana po naghahanda po tayo, hindi doon sa pagkain, no? Hindi po yung magluluto tayo dahil may handaan. Maganda po yan. Hindi po sinasabing hindi po yan maganda. Pero sinasabi ko po, as the year ends, sana po ay nandun pa rin po yung puso nating nagpapasalamat sa ating Panginoon. That we are healthy today, no, wala tayong karamdaman, although marami po ang sinisipon, inuubo, linalagnat, no, uso pa pala yung COVID-19, no, sumisingit pa rin. Nakakatawa yung mga nanggaling ng abroad pag umuwi, dahil sinisipon daw sila, COVID-19 ulit, no? Actually, dapat COVID-23, hindi na nag-move, no? Okay. Pero yung sinasabi ko po, ito. Isa lang po ang dahilan kung bakit po tayo nandito. Because we want to thank God for 2023. Hindi ko po alam kung anong naging sitwasyon nyo sa buhay nyo. Naniniwala ako na kaya po kayo nandito dahil nakakita po kayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Kaya mamaya, attend po ulit tayo. It will be a different message po mamayang gabi. At mamaya rin po natin sama-sama papanalangin ang ating mga prayer requests for 2024. Naniniwala po ako na tutugon ng Panginoon. As I remember po, way back 2012, okay? Alam ko po, nagsimula po ang mga tinatawag nating faith list in 2012. So, nasa faith list ko po yung magkaroon kami ng sariling bahay. Hindi po maliit. Kasi po, pag maliit po pinagpipray natin, baka ganyan lang kataas, problema tayo. So, nagpipray po kami, pero nasa list lang. Pero challenge po kami ng Panginoon, 2023, tinupad ng Panginoon yung sariling bahay, no, after 3 years. Kasi po, hindi kami nag-step of faith. At nagbigay pa ng sitwasyon ng Panginoon para po mag-manifest yung pinagpipray. Ganun din po tayo, no? This 2024, maliwanag po yung 2024. Hindi po yan makulimlim dahil we have the light of God. Amen. So patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon at nandito po tayo as we celebrate Christmas, no, with Jesus, of course. No? Hindi po tayo nagse-celebrate ng Pasko. Although this is the last day ng 2023. Babawi po tayo. Okay? Kung may mga kapalpakan po tayo, this 2024, wag na po natin balikan. Dahil po yung mga kapalpakan na nangyari at binalikan nyo, that's foolishness. Okay? Kaya nga po, kailangan tayo mag-move forward, move on. So, ang first Sunday natin, pinag-usapan po na, pinag-aralan natin that whenever we celebrate Christmas, there should be a spirit of forgiveness. Although yung panalangin po natin kanina, as we forgive, ang gusto po ng Panginoon pag nagse-celebrate po tayo, not only because of Christmas, kapag magse-celebrate po tayo, nandun po yung reconciliation. Masarap po yata at maganda mag-celebrate na walang iniiwasan. Hallelujah. Of course, noong Pasko po, marami po tayong iniwasan, mga inaanak. Okay? Yung mga inaanak po ngayon, may mga GCash account na rin po. Okay? Hindi na kayo makapagtago. Hallelujah. High-tech na rin. No? Yung mga ninong, pag sinabi, wala akong cash, lalabas po yung cellphone nila para yung QR code. Hallelujah. So, kaya nga, whenever we forgive, nandun po pumapasok po yung spirit of joy. No? Sabihin niyo po, joy. Okay. It's a 3-letter word, pero napakayaman, sarap namnamin na kapag whenever we celebrate Christmas, no, as we forgive people, pumapasok po yung joy. Wala pong nagpapatawad na tao na makulimlim ang tsura. Okay? At alam ko, lahat po ng pinatawad at tumanggap ng tawad at nagpatawad ay maaliwalas po ang kanilang mukha. Tingnan niyo po yung katabi mo. No, maaliwalas na maaliwalas. Kasi nawala po yung mga mabibigat na dala nila. No? Months. Tapos po, yung spirit of generosity. As we celebrate Christmas, no? Sad to say po, wala pong malutong
na tigbe 20. Wala akong malulutong na pera lumabas ngayon, aside sa mga polymer, no? Pero ang Diyos pa rin ang nagpo-provide sa atin generously. Okay? Although nag-first fruit po tayo, it's part na mag-expect po tayo sa lahat po ng nag-first fruit. Amen. And last Sunday, nagbigay po tayo ng Happy Birthday, Jesus. Mag-expect po tayo. Whenever we give, we will receive. Amen. Malungkot po ata yung mga hindi nagbibigay o hindi nakapagbigay. Meron pa po kayong chance, no? As you give your best to the Lord, ang Panginoon nagbigay na po ng best. Tayo lang po hinihintay ng Panginoon para po patuloy nating maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Then, yung spirit of obedience. No? As we celebrate Christmas, meron tayong pinag-usapan na 4 na karakter na present or yung naging involved sa first Christmas. No, yung 3 itlog, nandun sila. Ay, wala po yung 3 itlog. The 3 magi, sabi nila 3, hindi po yan 3. 3 lang po yung gift, pero hindi po sila 3, hindi po sila 3, at wala po sila sa first night, ang nandun po yung mga shepherds. Tapos po si Joseph and Mary. Isa lang po ang naging track nila as they experience the first Christmas is to obey. Magmula kay Joseph, kay Mary, o mula kay Mary, kay Joseph, down sa mga shepherds and Magi's, yung mga wise men. You know, bakit po sila tinawag na wise men? Dahil di sila kuripot, no? Sabi nila, pagiging wise lang, no? Pagiging, bakit hindi ka masyadong nagbibigay? Di, nagiging wise ako eh. Okay? Hindi po yun. Ang pagiging wise, whenever we have Jesus in our life. Kaya nga, pinuntahan nila. Okay, yung pinangakong Messiah o Kristo para sa lahat. Ngayon po, pag-usapan po natin that celebrate Christmas every day by thanking God every day. Sabihin niyo po, every day. Hallelujah. Nagpasalamat na po ba kayo pag-gising niyo kanina umaga? Buti na lang po may alarm clock. Buti na lang po yung may snooze. Alam niyo yung snooze? Okay? Ako po, pag speaker po ako na 7 a.m., 2 po yung alarm clock ko. At kanina, gumising po ako ng 4:45, 4:45. Tapos as I pray, nakatulog. Eh, anong oras na po ako nakatulog kasi? Nakatulog, buti na lang, nag-alarm ulit. Ginising ako ng Panginoon, balikwas ako, sabay ligo na, at yung iba nagluto pa ng tubig, pero ako po ligo pa rin, diretso. Siguro po yung iba kaya hindi nakatayo kasi malamig ang tubig, mamaya pa po ako gigising para okay. Pero hindi po yan ang issue. Ang issue dito is, meron po tayong spirito na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Shall we pray? Father, we thank you, Lord, for this day. Lord, it's the last day of 2023. And as we look back, Lord, ang masasabi lang namin, napakabuti mo. As we look back, Lord, hindi mo kami pinabayaan. Pinagpala mo kami at iningatan. And as I pray, Lord, I declare healing sa aking mga kapatid na nagsasuffer, Lord, ng sipon, ng ubo, ng lagnat, in Jesus' name. Receive your healing right now. In Jesus' name, I declare you healed. In Jesus' name. And Lord, as we listen to your word, dalangin ko, Panginoon, ng iyong katalinuhan, ang aming maranasan, O Diyos. Ang iyong kapangyarihan, ang aming taglayin, at magamit, Lord, sa aming buhay. Encourage us, Lord, as we face 2024. Thank you, Father. This we ask in Jesus' name. Amen. Kaya nga po, sa totoo lang po, kung hindi po tayo marunong magpasalamat sa mga late na bagay na ginagawa ng Panginoon, hindi po tayo magiging grateful or wala po tayong gratitude every day. Now, sino po yung nagpapasalamat kay Lord sa mga snacks na ginagawa? Yung binigyan ka ng candy at bago mo isusubo, Lord, thank you. Minsan, dahil malilit sila, nakakalimutan na natin magpasalamat kay Lord. Yung iba nagpipray ng sasakyan.
Wala pang sasakyan, pero may kapatid na tumabi sa kanya, kapatid, sakay ka na. Alam mo, wala kang sasakyan, pero nag-provide si Lord ng sasakyan, may driver pa. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, mas bless yung mga sumasakay ng jeep kaysa sa may-ari ng sasakyan. Kasi kapag yung may-ari ng sasakyan, nagpapagas yan. Tapos namumblema yan kapag alam niyo yung letter E sa fuel gauge? Ang ibig sabihin po niyan, enough. Kapag nandiyan na, problema ka na, Lord. Okay? Pero yung mga nag-jeep, pagsakay nila ng jeep, at sa pagiging thankful nila dahil merong jeep na nag-provide sa kanila papunta sa lugar na pupuntahan nila, nagbibigay sila ng tip. Magkano yung tip ngayon? 11 pesos. Magkano? 13. Tagal ko na kasi di ka rin nag-jeep no? Ta-tricycle ka. Parang yung bata, tuwang-tuwa. Sabi niya, Nay, nakatipid po ako. Ano ginawa mo? Hindi po ako sumakay ng jeep. Sumabay lang ako sa jeep. Nakatipid ako. Tuwang-tuwa. Nagalit yung nanay. Anak, sana tricycle na, sinabayan mo. Okay? Parang nasa pressure yung pagsabay doon sa sasakyan. Pero eto po, kung sa mga malit na bagay, hindi natin pinapasalamatan ng Panginoon sa malaking bagay lang. Paano natin sasabihin, salamat Panginoon, sa bawat paggising? Alam niyo po, sa bawat paggising, it's a blessing. Okay? No? Alam niyo, sa totoo lang, binabantayan tayo ng Panginoon. Wala tayong kaalam-alam, pero yung puso natin tumutibok. Kung huminto yan, wala tayong kaalam-alam, di natin ma-punch yung dibdib natin para gumalaw pa rin, para tumibok. Di po ba yung mga sirang motor o sirang mga, yung kotse ko kasi, ayaw pumandar yung fan ng aircon. So, kinakabog ko lang. Okay? Kapag nakabog, nagising. Okay? Hindi po katulad ng mga napuso natin yan, na kapag kinabog, magigising. Madalas, yun yung connotation o yung mindset natin, no? Kapag tulog, kalakalabugin, magigising. Hindi po yan. Ang Diyos po, ang nagme-maintain yan para mag-function siya. Even doctors doesn't know kung ano po ang dahilan kung bakit nagpa-function po yung heart. Di po nila alam kung ano yung dahilan kung bakit ang heart ay tumitibok. Di po ba? Di rin natin alam kung bakit ang puso natin tumitibok eh. Lalo-lalo na nung nakita natin yung misis natin. Ayoko muna magsalita sa inyo, baka maghiwalay pa kayo eh. Kasi sa inyo meron ng monthsary, di ba? Ngayon, weeksary na lang. Kasi marami pong kabataan na yon, hindi na naniniwala ng kanilang relationship aabot ng 1 month. Kaya nagse-celebrate na sila ng weeksary. Okay? Noon kami, 1 year out. We thank God, naka 1 year kami. Pero right now, weeks na lang. Hallelujah. Pero tingnan mo, tumitibok puso mo. At ang tanong, paano po tayo nagpapasalamat sa Diyos? Habang ninanamnam natin, gaano tayo kaibig ng Panginoon? Kayo po ba nagpasalamat na nagkaroon tayo ng maganda relasyon sa ating Panginoon? Ito yung mga dahilan kung bakit po tayo nagpapasalamat right now. That we can thank God every day because of the good relationship na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sa Matthew 6, tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin. Our Father is a relationship. God calling Him as your Father. Of course, the good Father. Pero yung tawagin mong Ama ang Diyos. Lahat po tayo anak ng Diyos sa lahat na tumanggap sa ating Panginoon. Nagsasabi lang po na meron tayong magandang ugnayan sa ating Panginoon. And starting calling God as our Father. Hindi lang po yan, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Because God loves relationship at gusto niya lahat ng mahal ng Panginoon ay makakasama niya for all eternity. Hallelujah. Sabi nga ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tayo po ay kamatayan po ang nararapat lang sa atin. But nagbigay po ng regalo ang ating Panginoon. Eternal life. Okay? Pero hindi lang po basta eternal life yan. Nangyari po yan because we made Jesus as our Lord. Amen? Kaya po nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Yes, nagpo-provide, may regalo ang Panginoon. Pero kailangan po natin tanggapin ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo, Galatians 5:1. Tama pa? Okay. Galatians 5:1. Tingnan, pakiyan na lang po yung Galatians 5:1. Sabi po ng Galatians 5:1, it is for freedom. Christ has set us free. Alam niyo yung word na freedom, it's eleuteria sa Greek. Ang ibig sabihin po niyan is removing those hindrances in serving God. It's to tanggalin lahat ng mga sagabal para sambahin ang ating Panginoon. That is, Christ has set us free. We have this freedom to worship the Lord in any place. Lang sa totoo lang, hindi na tayo kailangan pa pumunta ng Jerusalem to worship the Lord. He has given us this freedom to worship Him. Kaso nga lang, maraming mga tao right now, even Christians, they do not thank God sa bawat araw na binibigay niya to give us this freedom to worship Him. Ang madalas, ang inisip natin, ano yung makukuha for this day? Ano yung blessing ko? Actually, ang Panginoon, nagbigay siya ng relationship sa atin. It called covenant relationship. Kapag sinabing covenant relationship, it's not asking what you can get. Pag covenant relationship is what you can give. Yun yung nais ng Panginoon. He gave. Pero ang tanong ngayon, ano ibibigay natin sa ating Panginoon? Not something, Lord, tinatanggap kita, pero first, ayusin mo ang buhay ko. First, ayusin mo yung bahay ko. Bigyan mo ko ng bahay, sasakyan. Hindi po yan. The reason why we serve God, not to have eternal life, but to have this life serving God. Kinrate po tayo ng Panginoon not just to enjoy life. Kinrate tayo ng Panginoon to enjoy God. Kaya nga, ito po yung dapat nating pasalamatan every day. Sabi po ng Colossians 3:16, let the teaching of Christ live inside you richly. Ibig sabihin ng richly, i-empower ka niyan. Ibig sabihin, yung teaching of Christ, yung word ng Panginoon, even yung mga turo ng mga apostol, maging mamuhay sa atin, meaning magkaroon po tayo ng part yung word ng Panginoon at maging kampante tayo, maging comfortable tayo sa kanila. Alam niyo, kapag yung word ng Panginoon nagiging comfortable sa atin, ibig sabihin, hindi na tayo nasasaktan or hindi tayo napapahiya, tinatanggap natin as correction from the Lord. Then, use all wisdom to teach and counsel each other. Kapag po yung salita ng Diyos nabubuhay na sa atin, ini-empower tayo ng Panginoon, then we can teach. Maituturo natin ito. Maisi-share natin ito sa mga tao. Amen. Kasi nararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang yon. Singing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. Yung pong thankfulness na to, it's a choice. Tingnan mo, pwede kang kumanta kanina. Pero to thank God na inalaw ka sa sanctuary ng Panginoon, it's a choice. Amen. At sa lahat ng anak ng Diyos, it's our choice to worship Him with gratitude, with gratefulness. Amen? Alam niyo po, kung para lang isipin natin that God is sovereign, He is all-powerful. Tapos tayo ngayon, nakaupo lang parang tayo pa ang VIP. Hallelujah. Pero we are God's servants. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon right now na marinig natin ang message ng Panginoon. Kaya nga we have to thank God sa bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? And alam nyo, whenever we sing with thankfulness, ibig sabihin po ang salita ng Diyos, na-persuade na tayo. Ibig sabihin, kumbinsido tayo sa salita ng Panginoon. Nakukuha natin, naintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen? Parang yung iba, tulog pa rin hanggang ngayon. Okay. In verse 17 said, everything you say and everything you do,
should be done for Jesus Christ, your Lord. And in all you do, give thanks to God, the Father, through Jesus Christ. In all you do. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan yung pasasalamat, pumapasok agad ako doon sa Acts 16 with Paul and Silas. No, actually, ang hirap na ng sitwasyon nila. They were in the place na doon sa parang Bartolina, yung maximum prison cell, nasa pinakababa. Alam mo kung ano yung nandoon. Yung mga toilet noon, wala pang Poso Negro. Ang mga toilet noon, kailangan pababa. Nakakita na po kayo ng Poso Negro pataas. Okay, siyempre pag nagdumi ka mula sa taas, pababa po yan. Nandun po sila. Tapos hindi lang po yun. Yung paa nila nakataas. Nakastock. Para nakaposas sa kahoy. Ang comfortable sila. But they sing songs. They worship God. They thank God for their situations. Ano nangyari? Nagkaroon ng earthquake. At nung nagkaroon ng earthquake, nagbukasan yung mga prison cells, yung mga chains nagkalasan. Dahil ang Panginoon ay natuwa sa ginawa nila. Yung mga lahat ng nandoon na preso, pumunta sa selda nila, Paul and Silas. Alam niyo po anong magandang balita doon? In Acts 16:31 said, nung sinabi nila Paul and Silas, believe in the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved. Alam niyo, hindi lang sa warden binanggit ito. Ang nakarinig dito, lahat ng nakarinig ng nandoon sa kulungan, narinig yung part na yan. Narinig yung word nila Paul and Silas, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Kasi nga lang, nag-focus lang po tayo doon sa warden kasi siya lang po yung nakakalabas. Pero I believe, lahat po na nandoon, naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon, naranasan nila. Kaya nga, as we thank God sa buhay natin, as we allow God na yung mag-manifest richly yung salita ng Panginoon, whenever we share, may power. And I believe lahat ng mga nandoon sa preso, sa selda o sa kulungan, tumanggap sa ating Panginoon. I believe there were changed life during that time. Hallelujah. So everything, kapag sinabi nating everything, lahat po ng bagay na gagawin natin. In verse 17, everything we should do done for Christ. Ibig sabihin, lahat ng bagay, ibigay natin kay Lord. Lahat ng gagawin ng ating kamay, i-dedicate natin kay Lord. This is all for the glory of God. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag nandun na tayo sa langit, o kapag namatay po tayo, meron po akong narinig, nagkaroon ng survey sa lahat ng mga, alam niyo po, I believe sa Australia to, kahit sa Amerika, meron din po ito. Kapag ang tao ay namamatay na, ibig sabihin, stage 7 na yung cancer, ayan, para lang siguradong patay. Okay. Pag hopeless na yung sitwasyon, ibig sabihin, kukunin na sila ng Panginoon. Linalagay sila sa isang shelter. Na weeks na lang hintayin, kukunin na sila ng Panginoon. Pag nag-interview, merong nag-interview, sabi niya, ano yung greatest regret mo sa buhay? Alam niyo, sabi nila, madalas sa sinasabi nila, that I work hard. Greatest regret, that I work hard. Spend my life working. Pero alam ko, kung Kristiyano ang doon sa lugar na yon, I thank God I will have now His promise. His promise, eternal life. Because I serve God with all my heart. Amen? Kaya nga kung tayo harap sa ating Panginoon at hindi natin ginawa, we did not serve God with all our heart, soul, mind, and strength, pagsisisihan natin. Isipin natin, sayang! We know the truth, right? Alam natin yung katotohanan, tama? Alam natin na mayroong buhay na walang hanggan, pero marami pa rin Kristiyano ngayon, they live as if there is no eternal life. At as if yung buhay nila hanggang dito lang. To enjoy everything on earth. Nakakalimutan nila the very reason why God created us. To show how much He loves us
and to show how we can worship and serve God while we are living on earth. Hallelujah. Amen? Kaya nga, we need to thank God. So to celebrate Christmas every day means to thank God. To thank Him for His love every day. Hallelujah. Alam niyo kung aware po kayo dito that we need to thank God every day because God loves us. Alam mo yung the first time na sinagot ka ng misis mo, misis na hindi ko pinag-uusapan dito yung girlfriend kasi baka magkahiwalay pa kayo. No, the very first time na sinagot ka ng misis mo, hindi na mawala sa isipan mo the whole day. No, maging sa panaginip mo, gusto mapanaginipan mo siya. No, yung first letter niya, love letter, pasensya na kayo, hindi nyo naabutan yan. Pero it's a good thing, nagawa ulit kayo niyan. Yung love letter, kapag tinanggap mo, nanamnamin mo yan maghapon. Pagdating ng gabi, memorize mo na yan, pero bago matulog, babasahin mo pa rin. Paggising mo, yun pa rin ang hahanapin mo. It gives joy, it gives inspiration sa'yo to read that love letter. Pero maraming mga Kristiyano, they forgot reading the Word of God. Na doon lang natin makikita how much God loves us. Hallelujah! Thank God for His love every day. Amen? May awit tayo dyan. Pamasko. Paano kasi yun? Laging Pasko. Ay, sige. Hallelujah. Okay. In Psalms 8 verse 4, nakakatawa ako. What is man that you are mindful of Him? Okay? Considering God. Okay, si Lord, flawless. Walang puting buhok, I believe. Flawless. Ibig sabihin, holy. Without any stain. Okay? Pero tayo, anong klaseng buhay meron tayo? Para sabihin natin, what is man that you are mindful of Him? Actually, in verse 2, verse 3, pinag-usapan niya, no, kung babasahin natin Psalms 8 verse 3, if I consider the heavens, the stars, the moon, okay, yung mga heavenly things, kapag tumitingala tayo at night, hindi ko alam kung nag-enjoy kayo seeing stars. Of course, kapag overcast, wala kang makikitang mga stars. Pero or cloudy, or kung malaliwalas, kapag nandun ka sa langit, the only thing that you should do is to thank God. Because this creation speaks about God. Speaks about His faithfulness. No, bawat gabi, nakakita na kayo ng gabi, walang clouds, walang stars. Nakakita kayo yan? Imagine niyo gabi, wala kang makikitang bituin. Hallelujah. Imagine, nakakita na kayo ng langit na paggabi, wala ni isang makikita dyan. Di sila sumipot kasi napagod, napuyat, nakatulog. Hindi umapir kasi may pinaghahandaan, mamaya ako atin, mamaya ako dating, mamaya ako magpapasyang sa langit kasi nga puyat, no, mamayang gabi, sigurado puyatan. Hallelujah. Pero alam niyo po, whenever we look up, sana po ma-remind tayo that there's God longing and wants our worship. And pasalamatan natin siya because God loves His people. Alam niyo po, gusto ng Panginoon na pinapasalamatan siya. Hallelujah. Amen. Alam niyo, ito lang, no? And the Son of Man, that you care for Him. Alam niyo, kung pupunta kayo sa ibang translation sa New King James Version, meron po tayo dyan. New King James Version ng Psalms 8 verse 4. Meron ba? Or King James Version? Ayan, buti na lang, high-tech po tayo. Tingnan niyo po. And the Son of Man that you visit Him. Yun the very first Christmas. Hallelujah. Sino tayo para yung kanyang anak maisilang sa mundo para mamatay sa ating mga kasalanan? Sino tayo? The very first Christmas, the very first night, nag-celebrate. No, even yung mga shepherds nag-celebrate. But after 33 years, yung pinakapakay pala nito,
ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan through His death. So what is man that you are always thinking of them? Hindi lang yun. Pinuntahan mo pa sila. Hallelujah. Amen. Sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world. He did not stop there. He gave His only begotten Son. Ito po yung relationship. And whosoever believes in Him, that is relationship, should not perish but have eternal life. Hallelujah. In Psalms 139 said, how precious are your thoughts about me? Pag sinabing the word precious, how valuable. Hindi lang valuable, highly valuable. No? Alam niyo kung paano ko sasabihin? Yung mga salita nung iniibig mo dito sa lupa, ninanamnam mo yan, no? Pag sasabihin niya, sige. Pag sasabihin niya, ang gwapo mo. Okay? Yung taong mahal mo at mahal ka niya, tapos sasabihin niya, ang gwapo mo. I believe, buong maghapon mong nanamnamin yung word na at yung paano niya sinabing, ang gwapo mo. Hallelujah! Yun lang magsabing, ay, ang ganda ng damit mo ngayon. Alam mo, pag uwi mo, pag nakakita ka ng salamin, titignan mo, maganda, ano ba nakita niya maganda sa damit ko? The next week, susot mo ulit yun. Alam mo ito, hindi ko lang kung ano, pag nasa China ka, sa mga countryside ng China, kapag daw po binati mo yung Chinese, sinabi mo na, ang ganda mo sa damit mo, ay nako, 1 week daw po niya isusot yun. Hallelujah. How precious are your thoughts about me, O God? It's God's plan. It's God's thinking about us. Alam niyo, yun yung, tinanong mo na yung, ewan ko lang, no, nung nag-honeymoon kayo. Saan pa yung bagong kasal dito? Ay, tinanong mo na, ito po yung elder po natin, may asawa na po to, taken na siya. Pag nakakita niyo po ibang Jen ang kasama niya, sabong niyo po sa amin. Yung worship leader din po namin, Mariel yung pangalan ng asawa niya, na pag hindi po yung Mariel ang kasama niya, sabon niya po sa amin. Hallelujah. Yung honeymoon stage nyo, tapos sasabihin mo, mahal o Han, ano yung inisip mo patungkol sa akin? Alam mo kapag tinanong mo yan, nag-expect ka na something good. No, hindi ka maghihintay na inisip ko, bakit ka kuripot ngayon? Talagang magkukuripot na yan. Kasi nung nililigawan ka niya, dinidate ka niyan, wala pa yung binabayaran na apartment. Wala pa yung binabayaran ng tubig, ng kuryente. Pero ngayon, kinasal na kayo, siya na yung babayad ng bahay niyo. Siya na yung babayad ng kuryente. Siya na yung babayad ng tubig. Yung pang-telepono mo, yung internet mo, yung cable mo pa. Tapos magtatanong ka, nagkukuripot ka ngayon. Hindi. Nagiging wise lang, no? Kunwari pa kayo. Okay. How precious are your thoughts? Alam niyo gano'ng kadami to? They cannot be numbered. Alam mo, yung mahal mo sa buhay, pwede mong isipin yan as you work. No? Pero pag kailangan mag-focus, mawawala yon. Pero ito, every single day, the Word of God said, they cannot be numbered. Ito pa sabi ni David, I cannot even count them. Kung ako na nga, a man after God's own heart, hindi ko rin mabilang. Alam niyo, sa totoo lang, hindi mo mabilang ang 2 billion ng isa-isa. Yung 2 billion, hindi mo mabibilang yan ng isa-isa. Kailangan ng machine. At kapag machine ang pag-uusapan, it will take time. No, hindi lang minuto, hindi lang oras. Pero kung bibilahin mo ng isa-isa yung 2 billion, it will take you about 63 years. Kakabilang without any sleep. 2 billion lang yan, pinag-uusapan. Pero
the Word of God said, sabi ni David, I cannot even count them. Sobrang dami nila. Alam niyo, bakit sila marami? Kasi ang pangako ng Panginoon, hindi lang dito sa lupa, hanggang sa langit for all eternity. Huwag mong isipin, pagdating mo sa langit, tama na yung mga pangako ng Panginoon. Tama na yung kaisipan ng Panginoon patungkol sa'yo. Kaya ka nga dinala sa langit eh. Para yung pangako niya, fully maranasan mo. And every day in eternity, with God, mararanasan mo pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi lang yung sasampa ka sa eternity in heaven. Hindi lang yung pagpasok mo, okay na, wala na, tapos na. Hindi yun. Magpapatuloy ang kabutihan ng Panginoon. Imagine, during the time ni Adan at Eva in the Garden of Eden, ano ginagawa ng Panginoon? In the cool day of the night, God will come to have fellowship with them. At paparanas ng Panginoon yung kabutihan pa rin niya in the Garden of Eden. At yun ang gusto ng Panginoon, na patuloy nating mararanasan ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay na walang hanggan. No? I cannot even count them. They outnumbered the grains of the sun. Hindi po yan hyperbole, no? Hindi yan exaggeration. Ganyan talaga, karami. Alam niyo yung pag sinabing grains of the sand, okay? Ibig sabihin, hindi lang yung kadakot. Ibig sabihin, yung lahat ng grains ng lupa, kung kaya mong bilangin. Ewan ko lang kung mabibilang nyo. Pero ganun daw po mga pangako, mga iniisip, mga plano ng Panginoon sa akin. And when I wake up, si David nung binibilang niya, di po ba tayo kapag nagbilang ng tupa habang tayo patulog? Di tayo makatulog, magbibilang daw ito ang tupa na tumatalon eh. Hindi tayo makakadating sa 100 daw, tulog ka na eh. Hindi ko alam, no? Kasi hindi ko pa nagawa. Okay. Pero gusto kong gawin. Alam niyo, sa totoo lang, inggit na inggit ako sa mga may gifts sa pagtulog. Yung masandal lang, tulog. Lalo na kapag nagpipreach ako, tulog. Ang ingay ko kaya, tapos nakakatulog. Eh ako, konting kaluskos lang, gigising ako eh. Eto, yung kapag nandang ka sa church, tapos nakatulog ka while I'm preaching, naku, na-excite ako dyan. Kaya napapahaba ako. Okay. Pero si David nakatulog. Ibig sabihin, sa sobrang dami habang iniisip niya, napagod siya. Ibig sabihin, hindi rin makontain ang kanyang isip. Tapos, nakatulog siya, pero pagising niya, you are still with me, says David. Alam niyo yung pangako ng Panginoon, kahit tulog ka, nagpa-function. Jeremiah 29:11. For I know the plans. It's not a plan. It's the plans I have for you. Meaning marami. Ngayon, eto. Magpaplano ka sa anak mo. Ilan na yung mga plano mo sa anak mo? At kapag nagplano ka sa anak mo, ilang minuto ang gugugulin mo? Magpaplano ka sa kanyang pag-aaral, ilang minutong gugugulin mo? Saan mo siya pag-aaralin? Ano yung mga baon niya? Ano yung damit niya? Ano yung mga libro niya? Anong oras siya papasok? Paano mo siya tuturuan? Ilang oras mo ginagawa o minuto? Days. Nung kinasal ka, ilang araw yung pinlano yun? 1 day? 1 year. Isang kasalan lang yun. It lasts 4 hours, tama? Pero the Lord, sa entire life natin, no? For I have the plans I have for you. Ibig sabihin, sa lahat ng mga plano ng Panginoon, God, take His time just to create a plan sa bawat isa. And there are numerous, cannot be numbered. Hallelujah. Kaya nga, whenever lalo na today, the last day of 2023, kung meron kang worry about 2024, sabi ng 1 Peter 5:7, cast your cares upon Him. Why? Because He cares for us. Because His thoughts cannot be numbered. His plans cannot be contained. Sobrang dami nila. Amen. Romans 8:23, no? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, or persecution, or famine, nakedness, or danger, or sword? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither the height or depth, nor anything else in all creation
will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yes, walang sitwasyon na pwedeng magpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero ikaw ang pwedeng makapaghiwalay niyan. It's your choice. Hallelujah. It's your choice. No, yung best example diyan yung para the prodigal son, pero actually the prodigal father 'yan. Or the loving father. Pero yung prodigal son, naranasan na niya kung gaano ka-bless ang buhay niya while he was with his father. Kaso gusto niyang, it's his choice na umiwalay sa tatay niya. Pinayagan ng tatay, hindi pinigilan. No, it's a choice to stay in the presence of God or to go out. No, it's a choice. It's a choice also na ikaw ay manalangin ngayon at makinig sa akin. It's a choice. No, kung inisip mo na yung medianoche niyong mamaya, it's a choice. Amen. Hallelujah. Umalis yung bunsong anak, kinuha yung kanyang mana, nilustay. Pero alam niyo po, yung pinakamagandang balita dito as we read the prodigal son, merong loving father naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Alam nung tatay na babalik siya. Dahil alam nung tatay, ang magandang buhay nasa poder niya, wala sa ibang tao. Alam din ng Panginoon kapag tayo po ay humiwalay sa Kanya, babalik din po tayo. Sana po, kapag po nararamdaman natin na kailangan na natin bumalik kay Lord, balik na po tayo. Because good life, mararanasan lang po natin yan sa piling ng ating Panginoon. Amen? So wala po. Only you. Kaya sabi ng Jude 1:21 or Jude 21, keep yourself in God's love. It's a choice. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of the Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Hallelujah. Kaya nga, huwag mong hayaan na mawalan ka ng connection. No, ano po yung feeling na habang nag-internet ka, nawala yung connection mo? Kasi hindi ka pala nagbayad. Hallelujah. Alam niyo, sana maramdaman din natin to kapag nawawala tayong ng connection everyday sa ating Diyos. O sa araw na wala tayong connection sa ating Panginoon. Sana maramdaman din natin na yung bigat, na yung papasok talaga yung worry. Sana maramdaman natin bumalik sa ating Panginoon as we wait for the mercy of the Lord. Ibig sabihin, maghintay po tayo dahil ibibigay niya ang pagtupad sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Amen. This is also for us. Kasi sabi ng Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us. It's Romans. Ang Romans, nasulat po yan sa mga Gentiles. Hindi po yan sa mga Hudyo. Amen. While we are still sinners, Christ died for us. Ito po yung gusto ng Panginoon, na habang tayo naghihintay, hindi po tayo naghihintay, basta lang naghihintay. Naghihintay po tayo because na ginagawa natin yung trabaho natin because we want to please God in our life. Alam niyo po, God is our Lord, meaning master ng buhay natin. Kapag sinabi nating master, siya po ang nasusunod. At kapag siya'y nasunod, ibig sabihin po na lulugod siya. Because we are all His servants. Kahit ako pastor, hindi po ako sasabihin, pastor ako sa harapan ng Panginoon. I am God's servants. We are all God's servants. At ang trabaho po natin is to obey God. Hallelujah? Hallelujah. Sana po this 2024 na sa prayer list po natin, ang susulat po natin sa prayer request natin, to be used by God mightily. To become a blessing for all people. Hindi yung, Lord, magkaroon ako ng bagong bahay. Lord, mag-aasawa na ako. Huwag kang mag-alala. Yung mga single ngayon, naisilang na kanina. Sabi ng mga single, ako naniniwala ako, may mga tao tapat pa rin. Hallelujah. Dahil ang tanghali, tapat di po ba? Hallelujah. No, actually, marami po talaga sa church. Nung kabataan ko, naririnig ko to. Sige, di siya mananampalataya, gawin mo, evangelligaw. Hallelujah.
Pag sinagot ka yan, tawag na dyan, Bible study. Hindi matatapos dyan. Maraming mga Kristiyanong lalaki sa church nagkakaroon ng disciple chick. Hallelujah. Tayo po, hindi po tayo dyan. Hintayin po natin yung para kay Lord. Yung bibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Wag mong asahan, Lord, bigyan mo ko yung gwapo, yung mabait, yung may trabaho, at Kristiyano. Hallelujah! Narinig niyo na yun, di ba? Kapag nasa 30s na, Lord, basta gwapo, may trabaho, Kristiyano, nawala ng isa. Noong pumasok ng 40s, Lord, basta gwapo at Kristiyano. Pumusad pa rin mga tanong, Lord, basta lalaki. Taas ng standard, lalaki. Okay, tayo po ay bibigyan ng Panginoon. Amen. Kaya nga po tayo nagpapasalamat kay Lord. Nag-expect, kay Lord. Huwag niyo sabihin na, Lord, hanggang dito na lang po ba? Kundi, ang pangarap ng Panginoon sa iyo, best. Hallelujah. Huwag ka lang magmadali. And never give up in praying. Darating yan. Sabi ko nga sa inyo, pinanganak na yan kanina. Hallelujah. Kaya keep yourselves in God's love. Sabi rin ng John 15, verse 9, as the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. How to remain in God's love? If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. As we obey Him, nandun tayo. Napapatunayan natin na maganda yung ugnayan natin kay Lord. Sabi rin ng 1 John 5:3, this is love for God to obey His command. And His love and His command is not or are not burdensome. Hindi yan pabigat. Hindi yan, alam mo kapag mahal mo yung tao, kapag sinunod mo siya, kapag tinupad mo yung pangako mo sa kanya, it's not burdensome. Dahil mahal mo yung tao, kaya mong gawin kahit grabe yung bagay na hiningi niya. At hindi issue yung ituto pa rin, susunod ka. It's not an issue. Kasi mahal mo siya. Kaya nga kapag mahal mo yung isang tao, hindi yung pagod yan, ang layo. Hindi issue yan. Kapag mahal mo ta, kahit malayo, pupuntahan mo. Kahit mahal, i-date mo. Hallelujah. Amen. Kahit may ubo yan. Lalo na kapag honeymoon stage, kumusta ka na? After 3 years, inuubo na naman ulit yung misis. Sa kabilang kwarto ka na matulog, baka mahawa ako. Iba na, Hallelujah. Pero kapag mahal natin ang tao, walang issue ang pagsunod. Even sa ating Panginoon. We can keep ourselves in God's love by remaining in His love. Obeying His words is the key to remain in His love. This is how we thank Him for His love every day. Obey. Alam niyo, kapag mahal mo ang tao, para ipakita mo na mahal mo yung tao, it spells T-I-M-E. Time. But with God, para ipakita natin how much we love God, it spells O-B-E-Y. Obey. Hallelujah. Second, to celebrate Christmas every day means thank Him for His goodness every day. Hallelujah. Ang Diyos, He is the source of good. Hindi ka makakakuha ng good sa kapitbahay mo. Hindi ka makakakuha ng good sa asawa mo. Hindi ka makakakuha ng something good. Lalong-lalo na sa demonyo. Hallelujah. Only God is the source of hope because God is love. Amen. Hallelujah. So Psalms 107 said, give thanks to the Lord. For what reason? For He is good. Amen. His love endures forever. Hindi ka ba magpapasalamat ang pagmamahal ng Panginoon from now on to eternity? Magmamanifest ang pag-ibig niya. Hindi katulad ng pag-ibig dito sa lupa, till death do us part. Kapag namatay na, wala na yan. Pero sa ating Panginoon, walang death. It's a lasting relationship. Amen? Let the redeemed. Sino yung mga redeemed? Ito yung mga tumanggap kay Lord. Ito yung mga tumanggap sa pangako ng Panginoon. Ito yung nagpasakop kay Lord. Na-redeem sila from their sins. Ito yung sinabi natin Galatians 5:1. Of the Lord, tell their story. Kapag ikaw naranasan mo na ang Panginoon, imposible hindi mo makikuwento ang ating Panginoon.
Di ba the very first day nung sinagot ka ng misis mo, ako naranasan ko po, walang exaggeration. Mula sa bahay nila hanggang bahay namin, nakangiti ako, hindi ko namalayan. Napansin na lang ng mga kapatid ko, ba't ka nakangiti? Ha? Hindi po yan exaggeration. Ganun po yung nangyari. No? Because binigay siya ng Panginoon sa akin. Months bago ko umuwi, galing barko, nagbabarko po ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung bibigyan mo ako ng partner, ng mapapangasawa ko, yung maintindihan niyang calling ko. While I'm praying, pinakita ng Panginoon ang mukha ng asawa ko. Wala pong exaggeration. Sabi ko kay Lord, Lord, pag-uwi ko, kailangan wala siyang boyfriend. Of course. Wala nga, agawan ko siya, no? Manginira ako ng relationship. Kaso may suitor siya. Nanonood ang misis ko ngayon. May suitor. Kristiyano. Sabi ko, hindi ako naniniwala doon sa may the best man win. Maghihintay ako ng time. Binigyan ko siya ng 3 white roses. Alam niyo, yun pala yung sign na hinihingi niya. Yung lalaki magbibigay sa kanya ng 3 white roses. Doon siya magpo-focus. And I was the only one who gave her 3 white roses. Ang gwapo ko. Hallelujah. After a week, sinagot ako ng misis ko. Pagsagot niya, itong tanong ko, kung magpapastor ako, susuportahan mo ko. Yun na, bakit ko tinanong? Nagbabarko ako during that time. Kaya nga pogi eh. Hallelujah. Sabi ng kapatid ko, alam mo, ikaw, hindi ka nawawalan ng girlfriend. Siyempre, pogi hindi. May pera ka. Okay? Pero nung sabi ng misis ko, so supportan kita. Yun na, after 7 to 8 days, kinasal na kami. Hindi ako kinakaya yan. Nag-west po kami kasi after 1 week noon, aalis na ako, pasakay na ako ulit ng barko. After 11 months, kinasal po kami sa church. This church. Hallelujah. We had just celebrated our 25th anniversary, our wedding anniversary last January. You can tell the story. Kapag meron kang bagay na naranasan, you can tell the story. You can tell your good story, especially when God redeemed you. Hallelujah. No, enjoying talking to God every night, every day, thanking Him. It's a story to tell. No, hindi yun yung bagay na meron ka lang sasakyan. No. It's a story to tell that we can thank God right now because of the relationship that we have. Because God bestowed this relationship to us, we need just to embrace it. Hallelujah. And the Lord, and those who redeemed from the land of the foe. Alam niyo po, inagaw na tayo, tinanggal na po tayo sa kalaban natin. And we need to thank God for that. Hallelujah. Kailangan tayong pasalamatan ng Panginoon dahil tayo niredeem ng Panginoon. Sabi ni David in Psalms 9 verse 1, I give give thanks to you, Lord, with all my heart. Hindi yan half-hearted, okay? All. Pag sinabing all, sa Kapampangan, whole. It's all, okay? It's all or nothing lang yan eh. With God, sa ating Panginoon. Hindi ayaw ng Panginoon yung half-hearted. Gusto niya all, lahat. Surrender natin kay Lord. With all my heart, I will tell your wonderful deeds. Hallelujah. Ano yung wonderful deeds? Sabi ng Isaiah 12 verse 4, in that wonderful day, I will sing, thank the Lord, praise His name, tell the nation what He has done, let them know how mighty He is. He is. Okay, how mighty. This is the thing that we should share. Ito yung bagay na isi-share natin. Ito yung bagay na pagsasabi natin. His wonderful deeds and His power that is at work within us. Alam niyo, nung si David, hinarap niya si Goliath. Hallelujah. Sabi ni David kay Goliath, today, people will know that there is God in Israel. Sana every day, today, every day, pwede natin sabihin, people will, as they see me, will know that there is God
in Philippines. There is God in our life, working through us. Amen? Hallelujah. Psalms 34 verse 8, ito, taste and see that the Lord is good. Kaya, maranasan mo, pwede mo maranasan yan. Ibig sabihin yung taste and see, mararanasan mo yung experience yan, pinag-uusapan natin, that the Lord is good. Mararanasan mo yan. Bless the one who takes refuge in Him. No, magpasalamat po tayo na meron tayong tanggulan, meron tayong Diyos na pwedeng sandalan. Alam niyo, bakit sinabi ni David yan? No, kung paano sinabing, taste and see that the Lord is good. No, kasi he's a man after God's own heart. He lives, you know, ganon sila. Hindi ko magawa eh. Ganon. Minsan tayo, ganon din kay Lord, eh, no? Hallelujah. Ito tayo, ito si Lord. Kunwari, isang gandikid, pero ganon pala. Hallelujah. Pero sinasabi ni David, as taste and see, mararanasan mo yan. Why? Basahin natin in verse 1 to 3, no? Bago yung verse 8. No, bakit sinabing taste and see the Lord, taste and see that the Lord is good? Sabi ng 34 verse 1, I will extol the Lord at all times, and His praise will always be on my lips. Ibig sabihin yung talagang mamumutawi yan. Ibig sabihin, hindi mo makontrol yan. Alam mo yung madadaldal, hindi nakokontrol. No? Yung parang, tatlong pastor nag-fellowship. Sabi niya, may open ako sa'yo. Pero alam ko, pwede kang pagkatiwalaan. Ito yung weakness ko sa church. Sabi niya, nangungupit ako. Wala dito sa Calvary niyan, ha? Nangungupit ako doon sa mga pumapasok. Okay? Wala dito sa Calvary yan. Kwento lang to. Kung gusto nyong malaman, punta kayo sa office dahil meron tayong treasurer. Hindi po mga pastor maawak sa pera o pagpapalan binibigay sa atin ng Panginoon dito sa church. Ganun ba? Sige. Tapos sabi ng isa pa, ito, pagkakatiwalaan ko kayo dito, ha? Ano yung sa'yo? May number 2 ako. Siyempre, hindi alam ng misis ko, may number 2. Ay. Tapos sabi pangatlo, ikaw, ano naman weakness mo? Weakness ko, hindi ko mapigilan yung sarili ko na magsalita patungkol sa mga sekreto ng iba. But this is David, no? Always on my lips. Ibig sabihin, yung pasasalamat, yung pagpuri niya sa Panginoon, nandun kaagad sa kanyang labi, no? And my soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Alam niyo si David, nakaranas din ng trouble yan, nakaranas din na to become afflicted, no, sa mga sitwasyon niya. Alam niyo, sa totoo lang, nung napatay niya si Goliath, in few years, inaatake na siya ni King Saul. Gusto siya patayin. At nagtago siya for about 10 years bago siya naging king. Alam niya yung mga sitwasyon na inahunting, na wala namang kasalanan. Alam niya yung mga problemadong tao na namumroblema hindi dahil sa kanilang kagagawan, kundi lang dahil sa inggit ng tao. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Then, pasok ka sa verse 8. Taste and see that the Lord is good. As you entrust your life to God, mararanasan mo yan, kapatid. No, as you taste and see that the Lord is good, and as to remain Him, sabi ng 1 Peter 2, therefore, read. Hindi yan basahin, no? Read. Kulay yan. Pula. Ginigising ko lang kayo. Ibig sabihin, tanggalin, okay? Read yourself in all malice. Pag sinabing malice is about wickedness. And deceit, hypocrisy, yung pagkukunwari, yung inggit. Alam niyo yung may mga taong may sakit niyan, inggitis. Inggititis, okay? Slander, yung paninira of every kind. Like a newborn baby, crave pure spiritual milk. Nakakita na kayo ng bata na dumidede, habang dumidede, dumadakdak. Newborn, kasi silang lang, kaiyak lang. Okay, tapos nung pinadede ng nanay, meron bang nakakita na kayo ng baby habang siya'y dumidede, nagreklamo, yung gatas mo, ma? Meron ba? Tahimik lang yan habang dumidede siya because they crave for spiritual milk so that by it, you may grow up in your salvation. So habang inaalaw mo yung salita ng Diyos,
No, para magkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo, ang mangyayari, now that you have tasted that the Lord is good, mararanasan mo, kapatid, tanggalin mo lang yung pagrereklamo, yung mapag-imbabaw. Tanggalin mo lang yung wickedness mo. No, may mga Kristiyano right now, actually may nababasa po, may narinig po kami, no, may nagre-report minsan sa CU. Ang tagal ng Kristiyano, kailan lang tinigilan manigarilyo. Hindi sila naniniwala that everything we can surrender to God. Alam niyo, sa barko, meron po ako nakasama. Sabi niya, college pa lang siya, nung nakasama ko siya, 30 years old na siya. Sabi niya, naninigarilyo na ako. At kapag nag-duty siya, yung sigarilyong dala niya, nakasindi na yon, wala na siyang ibang lighter na dala. Kasi pag malapit na maubos yun, sisindihin niya ulit yung panibago. Wala na siyang ibang dadalhin na lighter. Tapos yung bridge kung saan minaman yun, kasi third officer yon, isang guhit niya, navigator officer po to, ang duty niya is 8 to 12. Kapag bibisit ako sa bridge para panoorin kung paano bumabiyahe, paano nagbabiyahe ang aming barko, maaamoy mo lang usok ng sigarilyo. Yung tinatawag na third hand smoking. Alam nyo, as I share, hindi ko nga namalayan, hindi na pala naninigarilyo. Nung pauwi na siya ng March, sabi niya sa akin, wala ka bang napansin sa akin? Tumataba ka lang. Hindi talaga, wala kang napapansin. Wala, basta tumataba ka lang. Di ba nakikita, hindi na ako naninigarilyo? Oo nga! Alam niyo, yung taong yon, nung New Year's Eve, lahat ng sigarilyo niya, tinapon niya sa dagat. Nung pag-uwi ko rin, nung June, nauna siyang umuwi sa akin, nung June, nakita kami sa opisina, he has already serving the Lord and he has a church attending. Hallelujah. Hallelujah. If we allow to get rid of these things, we can see that the Lord is good. Thank God for your salvation every day. If God is good, how can we thank Him for allowing us to experience evil things? Minsan, ang Kristiyano ito, Lord, kung kailan ako naging Kristiyano, doon ko pa mararanasan yung bagay na to. Thank God! Kasi meron tutulong na Diyos sa'yo. Amen. Hallelujah! Pero yung iba, nagmumukmuk, Lord, alam nyo, kailangan si Joseph the Dreamer, hindi madalas matulog yan, no? Yung katabi mo, hindi yan dreamer. Okay? Gisingin mo para marinig niya yung mensahe ko, ang mensahe ng Panginoon. Si Joseph the Dreamer, actually, nangyari yung kanyang pighati o yung mga problema niya because he shared yung dream na binigay sa kanya ng Panginoon. Nalulod yung mga kapatid niya, maging yung mga magulang, lulod sa kanya. Kinainggitan. So, ang ginawa kay Joseph, binugbog, hindi lang binugbog, gusto na patayin, pero naisip-isip nila, pwede rin pagkakitaan, binenta. Dinala sa Egypt para maging slave. Nung naging slave siya doon, nakita siya ni Potiphar. Alam niyo bakit Potiphar ang pangalan niya? Ang talagang pangalan niya, Poti lang, Poti. Dahil madalas siyang wala, kaya Potiphar. Gising na. Ngayon, nag-serve kay Potiphar. Pinagpapala ng Panginoon si Potiphar because of Joseph. Ngayon, nandito si Mrs. Potiphar. Kaya nga, si Poti kasi madaling wala. So, nakita niya itong si Joseph. Sabi ng salita ng Diyos, kay Joseph, very handsome eh. Ba't ganyan tingin niyo? Parang kung makangiti kayo, parang pang tutuya eh. Okay? Very handsome. Nakita ni Mrs. Potiphar. Every day, siniseduce. Every day, tinetempt. Pero ang ginawa, dahil doon sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, nakulong siya. At sa kulungan, hindi pa rin niya iniwanan ng Panginoon, nakulong siya. Hindi pa rin niya iniwanan. Paano malaman na hindi iniwanan? Kasi nanaginip po yung cupbearer ng hari at yung cup-bearer at saka yung baker, ininterpret ni Joseph. Hindi niya sinabi na, naku, mapapahamak kayo dyan. Inaisahan pa rin niya na gagamitin niya yung gift na binigay sa kanya ng Panginoon. So, senior niya yung pangyayari.
Yung cupbearer marirestore after 3 days, yung baker mamamatay after 3 days. Nangyari. Na naginip, nung nakalaya yung cupbearer, sabi ni Joseph sa cupbearer, alalahanin mo ako sa hari kapag naibalik ng pwesto mo. Dahil sa totoo lang, for 2 years pa bago hinintay yung paglaya ni Joseph. Kasi nakalimutan ni cupbearer. Hallelujah. Minsan kapag nagkakaroon tayong problema, parang sinasabi, Lord, kinalimutan mo na ba ako? Hindi kayo kinalimutan because His thoughts are numerous. Cannot be numbered. Amen? Tapos eto, na naginip yung hari, siya lang nakapag-interpret. Dahil na-interpret niya, sabi ni Joseph, pili kayo ng tao para mamahala doon sa harvest for 7 years dahil maghahanap yung 7 years famine. Sabi nung hari, sino ba naman ang pwedeng ang matalino dito kung di ikaw lang? So at that very day, yung galing sa preso, naging second in command ng Egypt. Hallelujah. In one day. One day. Hallelujah. Kaya alam ko yung mga patuloy na nagtitiwala kay Lord, in one day, magbabago ang buhay ng isang taong nagtitiwala sa Lord. Amen? So nagbago. Lumuhod. No, pinagpala ang Egypt, hindi na-apektuhan ng famine. Eto, na naalaman ng kanyang tatay, hindi nila alam na buhay pa si Joseph. Pumunta sa Egypt para bumili ng mga trigo, ng pagkain. You know the story. Basahin niyo po yung Genesis. Pero nung namatay si Jacob, tatay nila, ito po, ganito po sinabi. In verse 50, verse 20, Genesis, the Lord, sabi ng salita ng Diyos, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about to many people should be kept alive as they are today. But God meant it for good. Yes, posible may mga sitwasyon ka right now, pero it's not for your losing side, it's not for your lost, but it's for your good. And people will see that God is good dahil hindi ka nag-give up. Sabi ng Romans 8:28, for we know that all things work. For we know. Alam natin yan because we have God. That all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Alam niyo kapatid, posible may mga sitwasyon ka in 2023, para sinasabi mo in 2024, wala kang nakikitang pag-asa. Never give up. Satan meant it for evil, but God meant it to bless you. Just stay. Never give up. Amen. So give thanks to the Lord, for He is good. His love endures. His love endures. Hallelujah. Last thing. No, and the last point. And to celebrate Christmas every day means to thank Him for His faithfulness every day. Every day, God is faithful. Tingnan niyo po. No, in Lamentations 3 verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. Yung katapatan ng Panginoon, hindi yan nauubos, hindi yan nawawala. His mercy never come to an end. Yung awa niya, wala yung katapusan. They are new every morning. Nakakita na kayo ng umagang walang araw? Hindi ko lang alam kung sa South Pole ka nakatira. Kasi alam ko may months doon na walang araw. Pero yung tao dito sa Pilipinas, araw-araw may araw. Yung iba nga, may bungang araw pa eh. Pero tingnan mo, alam mo kahit pwede yung araw, sikat sa umaga yan. Kahit pagod yan. No, hindi yan magmi-miss na hindi sisikat sa umaga. Alam niyo yung pagsikat ng araw sa umaga, it speaks about hope. At alam mo kapag pumapasok yung dilim, yung gabi, parang pumapasok yung walang kawalan ng pag-asa kasi matutulog ka na, kasi pagod ka na, kailangan ka ng matulog. Pero paggising mo, refresh ka, tapos makikita yung araw, alam no, that God will be with you. Dahil pinangako niya that His love is steadfast and His mercy never ends. Hallelujah. They are new every morning. Alam niyo, new every morning, di yan nauulit. It's new. It's a brand new hope na binibigay sa atin ng Panginoon. And great is
His faithfulness. Hallelujah. In Psalms 119 verse 90, your faithfulness continues through all generations. From the generation of Adam, even today, yung kadakilaan, yung katapatan ng Panginoon nagpapatuloy sa bawat isa. You establish the earth and it endures. No? Mananatili yan, magpapatuloy yan sa ating Panginoon. In 1 King 8 said, praise be to the Lord who has given rest to His people, Israel, just as He promised. Ano yung pinaramis niya? Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Hallelujah. Hallelujah. This is Solomon speaking. Na sinabi ni Solomon, praise be to the Lord who has given. Kasi po, naitayo na po yung temple. Ang sinasabi ni Solomon, mula pa nung tayo kinuha from Egypt through Moses. Hallelujah. At ngayon dinala tayo sa Promised Land. At ngayon meron na tayong temple. Not one word has failed of all good promises that He gave through His servant Moses. In Joshua, ito po si Joshua, malapit na po siyang mamatay. Dito, kunin ng Panginoon. Sabi niya sa Joshua 21:45, not one of all of the Lord's good promises to Israel has failed. Not even one. Tao kapag nangako yan, it meant to be broken. Pero ang Diyos, kapag nangako, He's not a man that He should lie. Sabi ng Numbers 23:19, He's not a man that He should lie. Kaya everyone was fulfilled. No, sa dami ng mga kaisipan ng Panginoon sa atin, sa dami ng mga plano ng Diyos sa atin, kapag pinagkatiwalaan natin ang Panginoon sa lahat ng Kanyang pangako sa atin, tutuparin ng Panginoon. Yes, posible, parang dumarating ka na sa time na parang, Lord, pagod na ako. Alam mo, as you wake up in the morning, may bagong pag-asa. Yes, dumarating na tayo sa edad, no, na minsan nagkakaroon ng frustrations kasi yung mga bagay na hindi mo na magawa. Hindi ka na makatakbo ng mabilis. Hindi ka na makatayo ng matagal. Pero the Lord will sustain your strength dahil meron pa tayong mission na kailangan tapusin kay Lord as we trust our life to the Lord. Hallelujah. No, kaya nga this 2023, it's not about something to look back, but it's something to look forward sa 2024 because God is also in 2024. Hallelujah. Kaya kung naranasan natin si Lord in 2020 that He is good, even in 2024, He's still good because God never changed. Tayo lang nagbabago. The more we dwell, we soak our life to God, then doon natin malalaman how good, how powerful, how mighty the Lord is. Hallelujah. Walang queso de bola mamayang gabi o walang mga prutas. Praise God. Dahil hindi nakasalalay sa prutas ang pagpapala ng Panginoon. Nasa bunga ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank God for His faithfulness every day, for He will surely fulfill His promises. Kaya nga, as we celebrate this day, thank Him for His love every day. Thank Him for His goodness every day. Thank Him for His faithfulness every day. Kaya nga, kapag dumarating po yung Pasko, yung December, sana alalahanin natin to thank the Lord. Nagpasalamat na po ba tayo that we are still alive today? Nagpasalamat na po ba tayo sa mga taong ginagamit ng Panginoon para tayo ay pagpalain ng Panginoon? Nagpasalamat na po ba tayo sa mga tao na nagbibigay sa atin ng tulong? Nagpasalamat na po ba tayo sa mga asawa natin? Nagpasalamat na po ba tayo sa mga anak natin? Nagpasalamat na po ba tayo na hanggang ngayon we are still healthy? Hallelujah. Nagpasalamat na po ba tayo sa ating Panginoon na sa oras na to, He allowed us to worship Him in this place. Hallelujah. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 5:16-18, always be joyful. For what reason? Never stop praying. Be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Always be joyful. Be thankful in all circumstances. For what reason? We can pray. We can pray.
We can ask God kung yung sitwasyon natin seems hindi favorable sa atin, to turn it into good. We can trust God. Yes, meron kang nararamdaman right now, hindi maganda yung sitwasyon mo right now. Trust God. No, kaya niyang baliktarin yan. You can pray. No, we can be thankful to God every day and experience God's abundant blessing all the way. Hallelujah.